Wala yan. Nagtataw kay Aya din, nagre-reply. Google Power. Ayan, so kamusta? Kamusta ang pag-Sunday pa natin ng vision casting last Sunday? Pang-apat na Sunday na natin ng vision casting. So, may mga nakikita tayo na bunga ng ating vision, which is family ni Kuya Jess there. Wala si Sean, kapatid ni Sean. Yung first four Sunday ng vision casting, yung first four Sunday ng vision casting natin is all in all, merong ituloy-tuloy ng 3 Sundays, merong pangalawang Sundays nila, merong first Sunday nila, last Sunday. So we have 6 new VIPs na nakakasama natin. This is pure na mga bago na invites. And good thing is, kung na-invite sila, is vision yung topic natin. So, ayun, sabi ko nga, napakahalaga pala na kapag nagsiserve tayo kay God is malinaw yung vision natin, malinaw yung dahilan kung bakit tayo pumupunta ng church, kung bakit yung mga tao dinadala natin sa cell group, at kung bakit lahat ng new believers is kailangan mag-undergo ng training. Ayan. So, sabi ko this time hindi tayo mahihirapang mag-encourage sa mga winuwin natin sa Panginoon kasi we will encourage them through reminding them about the vision. Ayan. Isa pang bagay, kapag malinaw pala yung vision, makikita mo na agad kung sino yung willing, kung sino yung hesitating, at saka sino yung refusing sa mga disciples mo. Ayan. So, tulad nung nag-start ulit si Sean na mag-win ng classmate niya, dalawa yung na-invite niya, yung isa nag-remain. Kung magsisimba yung buwas, pag-4th Sunday na nun. So, makikita mo talaga kung sino yung willing sa mga disciples mo, sino yung refusing pa, yung may konti ka pang tato, yung refusing. Gusto naman nila, kaso marami silang, alam mo yun? Marami silang dahilan. Marami pa silang dahilan. And meron naman, yung sa mga refusing, gusto naman nila eh. Alam naman nila na tama yung gagawin nila, but hirap sila pagdating sa obedience. Ayan. So, this time, we will get with people na may malinaw na vision. So, diyan pa lang, madedetect na natin kung sino sa mga disciples natin yung willing, refusing, at saka hesitating. Ayan. So, recap lang tayo kasi yung mga nakaraan, medyo talagang kailangan mong gawin eh. Nag-adjust kasi tayo kasi nga, hindi tayo pwedeng magpatuloy na hindi natin natatake ng malinaw yung vision. So, nag-adjust tayo sa training talaga. O, ayoko na magpatuloy tayo na hindi malinaw, lalo sa mga nagtitrain, kung bakit natin ito ginagawa. So, sa lahat ng iwiwin natin, kung mapapansin nyo, lahat hinayaan kong mag-float muna. Lahat hinayaan kong mag-stop muna. Evangelism,
na naka-stop talaga. Tama? So why? Umiiwas ako sa mas marami pang casualty. Ayan. Umiiwas ako sa mas marami pang casualty na kasi nga ang hirap pagpatuloy ng hindi malinaw yung vision. So, siguro, inisip ko na lang na hinihintay ni Lord na maging ready rin ako. Ayan, maging ready rin ako. Kumbaga, kapag nireveal niya na yung vision sa bawat isa sa atin. So, naniniwala naman ako na as God revealed the vision to us, naniniwala ako nakikita niya that we are prepared. We are prepared to handle the volume of the people na dadalhin ng Panginoon sa atin. So, lahat ng may evangelize natin, lahat ng may evangelize natin, Romans 6:23 yan, Romans 6:23 yan, that either way, pwede kong ma-share yung vision sa kanya, this is our vision, or pwede kong ma-share una sa kanya yung Romans 6:23. But either way, pareho mahalaga. Kunyari, na-share mo siya ng one verse. Na-invite mo siya sa cell group. Na pina-evangelize ka, tumangga. Romans 6:23. Ay, yung tatlo na yun, naging willing sila na pumunta ng cell group. Ang unang gagawin natin kapag nadala natin sila sa cell group, vision casting. We need to share the vision to them. We need to share the vision to them. So, kaya ang sinasabi ko, dapat kabisado natin, kahit nakapikit tayo, kahit tulog tayo, kailangan kabisado natin yung vision natin. Para, doon pa lang may desisyon na yung tao kung magpapatuloy siya sa'yo. Tama ba? Tama ba? Doon pa lang, sa unang punta pa lang niya, sa group natin, o sa unang encounter niyo pa lang, kung na-share niyo sa kanya yung vision, makikita mo, may magkakaroon na ng decision yung tao. Bakit? I-share mo sa kanya eh. This is our vision. Ito yung layunin natin sa cell group na to. Ang vision namin is to conquer the city and the world for Jesus Christ. Through preaching the gospel of salvation, we win people, we form people, we send people. Diba? Binibigay mo pala ng vision, nagkakaroon na sila ng kaisipan kung ano yung pagdadaanan nila kapag sila ay nag-desisyon na maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Tama ba? So our vision is all about salvation. Iko-connect mo lagi sa family nila, sa relatives nila, sa mga mahal nila sa buhay. You will give them reason. Malaking layunin, malaking rason para magpatuloy sa Panginoon. Tama? So, hindi sila pupunta ng cell group para sa kanila. Hindi sila pupunta ng church para sa kanila. Hindi sila mag-training para sa sarili nila. Kailangan man nila, kung tinanggap mo na totoo si Kristo, ligtas ka na. Pero meron ka pang mga mahal sa buhay na hindi. Yun yung dahilan ko bakit ka pupunta ng cell group, pupunta ka ng church, at pupunta ka ng training. Why? You are setting a good example para sa mga loved ones mo na wala pa sa Panginoon. Kasi bakit? Magiging mahirap na madala nila yung pamilya nila sa cell group kung sila mismo hindi nagsi-cell group. Magiging mahirap na madala nila yung family nila sa church kung sila mismo, namin natin, ayaw mag-church. Tama? Mahihirapan lumago yung mga mahal nila sa buhay. Diba? Kasi kapag hindi sila nag-undergo ng training, kung tayo or yung winuwi natin, hindi mag-undergo ng training. So doon pa lang, unang encounter nyo pa lang ng tao na yun, diba? Magkakaroon na siya ng malinaw na desisyon. Teka, pag nag-desisyon ako na magpatuloy dito, pampihira, kailangan ko pala mag-cell group, kailangan ko pala mag-church, kailangan ko pala mag-training. Doon pala, malinaw na sa kanila yung pagdadaanan nila. That will make them to decide.
magpapatuloy ba ako o hindi? Tama? Kasi bakit? Malinaw eh. Ito yung vision natin. We are gonna win the city and the world for Jesus Christ. Pag sinabing city, kasama dyan ang family mo, kasama dyan ang relatives mo, kaya kasama dyan yung mga tao konektado sa'yo. Ito yung vision natin. So, ito yung dahilan kung bakit pupunta ka ng Cedro. Ito yung dahilan kung bakit mag-church ka every Sunday. Ito yung dahilan kung bakit kailangan mo mag-pray. We will gonna win our city. Hindi mo uuwi yung city kung hindi ka nag-Cedro. Hindi mo uuwi yung city kung wala kang worship. Hindi mo uuwi ng city kung wala kang training. So napakahalaga na once na dumating, pumunta ng Cedro yung mga win natin or i-win natin. Kailangan, bago sila lumabas ng Cedro, malinaw na sa kanila yung dahilan. Ito yung dahilan ba't natin ito ginagawa. Ito yung dahilan kung bakit tayo naglilingkod kay Jesus. Our vision is all about people salvation. Kung ang pamilya mo tao, kailangan nila ng salvation. Kung ang relatives mo ay tao, kailangan nila ng salvation. Kung yung mga kaibigan mo ay tao, kailangan nila ng salvation. And this is for us. So our vision is all about people salvation. Talaga mag-prepare mo sa utak mo yung na mailatag mo ng malinaw yung vision. Kunyari, invite mo nanay mo. Ba't mo ba ako ini-invite yan? Kasi ito yung vision. Kunyari, mag-visitation ka sa bahay ng disciples mo, you will meet their parents, you will meet their loved ones. Hindi Romans 6:23 ang dadalhin natin. Ang dadalhin natin sa pamilya nila, yung vision. Ito po yung vision ng simbahan namin. Para doon pa lang, magpapag-decide yung pamilya nila, maganda pa yung vision nila. Tama? Doon pa lang, malalaman ng mga parents nila kung bakit natin sila ini-invite. Kasi this is our vision, mga madam, mga sir. Kaya po namin ini-invite, kaya po kami nagsisell group na kasama yung mga anak nyo, kasi po ito yung vision namin. To win the city and the world for Jesus Christ. At yung vision namin is purely all about people salvation. Bakit mahalaga na malaman mga kaintindihan nila yung about, kung saan about yung vision natin, all about salvation. Tama? Kasi pag sinan mo sila ng pagtatagumpay, kaya nila magtagumpay kahit wala sa Lord. Ng pagyaman, pero isa lang ang hindi nila kaya. Hindi nila kaya magligtas ng kaluluwa ng walang Diyos. So we will give them no option. It's either hindi magiging mahalaga sa iyo yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay, it's good to us, pero hindi mo sila maliligtas apart from Jesus. So vision will make the people decide kung tutuloy sila o aatras sila. Tama? Tanong. Do we know our vision? Alam ba natin ang vision natin? Tama? Gawin mo! Gaano ba katagal i-clear out ang vision sa mga magiging segment namin? Real answer, 6 months. 6 months! 6 months to clarify the vision to our people. So, ibig sabihin, kung si leader, ako every Sunday, vision casting ako, siyempre hindi naman laging may mga bago rin tayong darating sa mga cell groups natin. Tama? So, mas mabilis makatch up yung vision kapag si pastor, vision siya pag Sunday, sa cell group, vision din ng mga leaders. Tama? Hello? Sabi nga ni Bishop Uriel, bakit tayo nagkakas ng vision? Kasi yung mga ini-invite natin, may mga pansariling vision sa buhay yan. Kailangan natin ayusin yung pag-iisip nila at i-realign yung mga tao, yung isip ng mga tao sa vision ng Diyos. May mga activity
division yung mga yan eh. Tama? Pero mahalaga yung earth division, kailangan din yung pangarap ka. Pero mas mahalaga yung heaven division. Kasi mamamatay ka eh. Tama? Ang tanong, nire-review ba natin yung vision? Pinaabisado ba natin yan? Sabi ko sabi ko kay Ben Jojo, ano bang ginagawa ko? Paano mo ba pinaghahandaan? Pray ka ng pray, Lord, 12. Ang tanong, paano mo pinaghahandaan yung 12? Paano ba paghandaan yung 12 disciples? Pinag-aanda mo kung ano yung gagamitin mo sa kanila, yun yung aaralin mo. Ano ba gagamitin mo para mawin sila? Unang-una yung vision. Pangalawa yung manual. Kung ano yung gagamitin natin sa kanila, yun yung preparation dapat natin. Binibiro ko si Sean sabi ko, hihilig nyo kasi sa 15 minutes before 15 minutes before, i-share yung manual. Anong sustansya nun? Parang pinakita mo sa Diyos na, hindi naman ito pinaghandaan yung binigay kong tao Isa na nga lang yung binigay kong tao, di ko pinaghandaan. Bakit nakikita kasi ng mga disciple na nag-i-struggle ka to share the manual Nag-i-stutterate ka, hindi handa to share the manual to me. Hindi to handa para i-share si Jesus sa akin. Nakaka-disappoint sa mga disciples natin na pupunta, mangungutang ng pamasahe, papuntang sentro, tapos nakikita nila si leader na nag-invite, hindi man lang pinagandaan yung manual. Sabi nga sa Bible, we're surrounded by many witnesses. Ano ibig sabihin? People are observing us. Ino-observe nila tayo kapag pini-invite natin sila sa sentro, ino-observe nila tayo. Tama? Wala naman tao na gugustuhin na i-invite ko sila, pinaghandaan ko lang sila ng pudyo-pudyo. Tama? So kung ano yung ginagamit natin, kung ano yung gagamitin natin sa data sa kanila, yun yung patatalingin natin. Tama? Kunyari mag-harvest ko, sabi ni Jesus, the harvest is plentiful. Ano bang ginagamit mag-harvest ng palay? Kalawit, di ba? Babagal ka mag-harvest kapag mapuno yung kalawit mo. Tama? So ano dapat papakalimin mo? Yung sandatang gagamitin mo to harvest those people. Ano yun? Yung manual. At lalo-lalo na matalim ka dapat sa vision. Matalim ka dapat sa vision. Sinishare ko ano nakaraan sa inyo, bago po ako nagtangka na mag-vision casting ng Sunday. Isang buong linggo. Akong palakad-lakad dito, unang 2 araw, memorization. Minimemorize ko yung vision. Pangalawang 2 araw, how to present the vision. I need to prepare that. Kasi kung unang vision casting ko, send lang agad ako. Tama? Pero awa naman ng Diyos, siguro nakita ni God naghanda ko. Natutuwa ko, unang Sunday ng vision casting, second Sunday, may invite session, 2. Third Sunday, may invite si Jester, nanay at kapatid niya. Fourth Sunday, may 6 tayong invite, bago. So inuwala ko, nagdadala ang Diyos ng mga tao sa lugar na hindi sila masasayang. Tama? Kapag nag-lead tayo ng schedule, talagang may sacrifice. May mga bagay na personal natin na personal sa atin ng masasacrifice. Kasi uunahin mo tao Vision is all about people Hanggat hindi ka all about people, at secondary option mo lang si people, hindi si God mag-aalaw. Poprotektahan ni God yung tao Tama? Sabi nga ni Bishop Coril, baka naman kaya walang pumapasok na sa iyo mo. Kasi pinoprotektahan sila ng Diyos laban sa iyo.
Bakit? Unang-una, di ka nagpe-prepare. Pangalawa, naaalala mo lang, pag-self-group na. Hindi ka willing mag-sacrifice for them. Second option sila. Aralin mo, baka second option lang sila. Eh si Lord, first option niya ang tao. Lahat ng bagay susunod na lang. Tama? Yun din yung sinasabi ko kay Esha. Sabi ko, apakaswerte mo. May mga self-group ka. Sabi ko, pag yan na wala, may hirapan ko kayo ng okay na. Tama? Kapag first option ni Lord, first option din natin. Tama? So ngayon, nasa vision casting tayo. Hanggang December to, this is a 6 months vision casting. Anong ibig ko sabihin? Samantalahin nyo na nasa vision casting tayo. Tama? Ito na yung time para ma-invite mo family mo. Pagdating nila dito, bubungad sila sa kanila yung topic about vision. Invite your relatives, invite your friends every Sunday. Ito na yung pagkakataon mo. Paglabas sila ng pituto, meron silang klaradong vision. Kaya pala pupunta yung anak ko dito, ito pala yung layunin. Ito pala dahilan. Bakit kailangan ng cell group, ng family, ng church, ng vision? Kasi pag walang vision, kanya-kanya tayo. Hindi tayo isa. Yung nangyari sa akin na nakaraan. I mean, it's on me naman. Tinamit ko naman yun. Yung mistake na yun is ina-accept ko na sa akin. Kasi nga, I graduated leadership training. Wala namang tinuro sa amin ganyan. So, habang bigat na naaral ko siya sa dito ng primer, at the same time, makahalukat din ako ng mentoring ni Bishop Oriel na binanggit niya yan. So ngayon, nasa realignment tayo. Sabi ko nga, di ba, nung Monday, intentional discipleship tayo. Tinanong ko kayo, anong napansin nyo? Diba? Merong kumonti. Totoo naman. Tama? Kumonti tayo. Tama? Pero may bago. Why? Ganito sabi ni Bishop Oriel, provision follows the vision. Kasama sa provision yung mga tamang tao for the vision. Provision follows the vision. Kasama doon, tamang tao. Naalala si Elijah pa yun. Lord, ako na lang yung prophet. Ano sabi ni Lord? Dahil may vision. 700, tinapon ko sa buhay ko. May piniprepare si Lord para sa vision na to. At soon, mamimit natin sila, dadalhin ni Lord dito. Paano sila makakarating? Dadalhin sila dito ni Lord kung tayo ay nagpe-prepare. Preparation for the vision is important. Ulitin ko. Preparation for the vision is important. Hindi magdadala si Lord ng tao sa ilog mo kahit maglupasay ka kung hindi niya nakikita ang handa ka. Alam ko ilang taon rin sinusubukan. Sabi ko hanggat hindi ka nagdidesisyon na patay ka sa Panginoon, God will protect all the people against you. Kung hindi ka willing mamatay para sa Diyos, hindi ka rin willing mamatay para sa tao. Andiyan ka lang pag komportable ka. Nakaraan ka tinitempo ko ni Satan, sabi sa akin ni Satan. Nagtitis ka dyan sa building sa third floor na yan. Mag-isa ka, araw-araw itlog. Pero sabi ko siya, wala akong pake. Handa akong mamatay para sa vision na to. Handa akong magluto para sa vision na to. Kasi kung hindi magsisimula sa akin, anong susundan nila? Ayoko mag-face up ng leader
bahay at di ako magluto, ang sarap ng pagkain. Bakit ako nag-i-stay dito? I need to prepare. Kailangan ko mag-prepare eh. Tama? Hello? Ang vision natin, 2736. Ano ibig sabihin ng 2736? 20,736 disciple. Bakit hindi ako maghahanda? Wala pa nga tayong 100. Diba? This 6 months of vision casting, I am anticipating to God 80 people. 80 people bago mag-end of the year. Eh kung walang mag-share ng vision sa labas, hindi yan mangyayari. Hello? Read your manual. Kabisatuin mo ang vision. Tama? O doon tayo sa vision. Doon tayo sa vision, isa-isa. Kabisawanan. Ngayon na. Tama, pang pera. Ilang Sunday na tayo nag-vision casting. May mga notes ka pa. How do you share that vision? Tama? Pag hindi mo i-ready yan sa utak mo, hindi mo i-tinanim sa utak mo, walang tutubo dyan. Walang lalago dyan, walang mamumunga dyan. Sabi nga ni Bishop Corriel, gusto mo maging fruitful? May requirements kasi, ano yun? Dapat nag-grow ka. Fruitfulness requires growth and maturity. Tama? Sa mga mauwi natin, lagi mo tatandaan yung tatlong klase ng tao na to, papasok mo sa segment ko. Sino sila? Yung mga willing, yung mga hesitating, at mga refusing. Tama? May mga willing dyan. May mga willing dyan. Sabi ko nga, kapag nag-win ka, targetin mo yung alpha. Ano yung sabihin ng alpha? Yung siya nag-decision kung saan pupunta, saan kakain. Siya yung leader ng tropa. Kasi pag gawin mo si alpha, tama, walang choice yung tropa eh. Tama? Susunod at susunod yun. Pero sa mga tropa nila yun, siyempre, mayroon yung willing, may hesitating, may refusing. So, hindi mo lang matutunan ng pansin si willing. Alagaan mo si willing, pero pagtuunan mo rin ng pansin si refusing at si hesitating. Kasi bakit? Sabi ko nga, si Pero nga eh. O, sino nasa devotion tayo ng Exodus, di ba? Ilan chapter na yung Exodus? 50 chapters ba? 50 chapters na Exodus. 42 lang. Genesis siya tayo. 15 Genesis. Diba? Mananapos tayo. Isa sa mga pinakita sa akin ni Lord, sabi ko, Lord, gano'n ba makapangyarihan yung vision? Dinala niya ako doon sa kwento ni Pero at ni Lord. Sabi ko si Pero nga eh. Sabi ni Lord sa akin, si Pero nga hindi na naig sa vision ko eh. Ano vision ni Lord? Palayain ng Israel para makasamba. Ayaw ni Pero. Ayaw! Ayaw mo ah! Sumpa. Nanalo ba si Pero? Yung mga refusing na yan, at yung mga hesitating na yan, hindi yan mananalo sa vision. Yung mga hesitating na yan at mga refusing na yan sa cell groups natin, hindi yan hindi yan mananaig sa vision. Sabi nga ni Bishop Corriel, walang makatatalo pag panahon ang kalaban mo. Kapag taglamig, di ka pwede magsando. Yan, namiging ka. Ay pag tag-init, di ka pwede mag-movie. Pagpapawisan ka, it's either sumunod ka sa vision ni Lord o maging kalaban ka ni Lord sa vision niya. Dalawa lang ang katayuan natin sa Panginoon pagdating sa vision. It's either kakampi tayo ni God sa vision o kalaban tayo sa vision ng Panginoon. Eh, sana walang mga pero dito. Gusto ko naman doon, pero ano eh. Diba? Naintindihan ko naman yung Lord, pero sana walang pero dito. Tama? Hello? Patay ka na, pero ka, ilang
sumpa yung 10. Yung tulong may namatay pa. Oh. Hello. Pwede kang refusing sa simula, pero huwag kang magtatapos ng refusing. Pwede kang hesitating sa simula, pero ayusin mo ang puso mo. Bakit? Huwag ka sanang dumating yung sa point na may namamatay na. Tama? Okay na sana yung dulo eh. Pinalaya na yung Israel. Humabol pa eh. Humabol pa. Ano nangyari? Nilunod. Ano ibig sabihin ng anong spiritual meaning no? Nung nalunod yung mga Egyptian sa dagat. Hello? Hanggat nilalabanan mo yung vision, ikaw at ang pamilya mo malulunod sa problema dito sa mundo. Kailangan mo ng Diyos lang. Tanong lang, kakampi ka ba niya? O kaaway ka niya? Wala pang nanalo sa Diyos. Lahat ng lumaban sa Diyos namatay. Nalala niyo si Akan, papasok na lang sila ng promised land. O sabi ni Lord, walang pumuli na. Eh si Akan tumumpot. Ano nangyari? Sino may kasalanan? Isa lang si Akan, pero buong pamilya patay. It's either kakampi ka nila sa vision o kaaway ka niya. Hello? Kapag kakampi ka niya, mabuti ang Diyos, pero pag kaaway ka niya, nakakatakot yun. Tama? Sabi nga bakit pinapatigas na yung puso ni Pedro? Pumapayag na nga eh. Tama? Eh sino mayroon yung sagot? Alam ko na siya ito na ito eh. Sa tingin niyo, bakit kaya pinapatigas ni Lord yung puso? Kasi tinuturuan ni Lord si Pedro, gumagawin ng utak. Kapag emosyon ginamit mo, di mo makikita si Lord. Eh kapag utak ginamit mo, makikita mo, kaya pala ako ni Lord pinapasunod kasi para sa ikabubuti ko. Utak lang makakagawa nun. Tama? Tignan mo to. Wala sa Bible to pero inisip ko lang, ano kaya kung sumunod si Pedro? Sumunod na lang siya. Ano kabalikaran ng sumpa? Magpapala. Baka mas pinagpala pa ni Lord yung Egypt. Tama. Dahil puso ginamit, nabisip. Marami nahirapan at namatay. So, nasa vision casting pa rin tayo ngayong hapon. Bakit ko siya-share? Gusto ko paglabas mo na ito, ng training na to, may decision ka. Kaaway ka ba ni God o kakampi ka niya sa vision? Nasa sa'yo yan. Ako nung panatag ako, nung nireview sa akin ni Lord yung vision eh. Kasi bakit hindi na pala ako ma-express sa mga to. Paghirap eh. Pag ginamaanan nila yung vision, lulod sila. At naniniwala ako nararanasan yun. The more we fight God, the more defeated we become. Wala namang nakatalo sa Diyos. Alam niyo yung pinako si Kristo? Kung si Satan, patay na yung tagapagligtas, nabuhay muli. Ang pinakahuling sandata ni Satan, kamatayan para kay Kristo, nabuhay muli. Pati yung kamatayan tinalo. Kasi nga, undefeated si God. We cannot defeat God. So, kung unang isi-share sa cell group, vision. May excite ka dito. Sabi ko nga kay Ate Wing, nakaraan niya, sabi natin mo sa akin. Bira ka? Mamamatay ka na ba? Bakit? Bakit pinapakumpay mo sa akin itong mga to? Sabi ko, bakit? Hawak ko mabuhay ko? Kumpay mo yan, ikip mo yan. Pag namatay ako, ipasa mo yung susunod na leader ng CGC Church. Para hindi sila maligaw. Naman hawak buhay ko. Tama? Katuan po ako, pinusin namin magbili ng printer. Diba? Very much.
vision? What is the importance of self-growth to the vision? What is the importance of meaning to the vision? Hindi kaapat lahat yun. Kailangan akong tutong dito eh, bago mo umaayos ng gabi. Tira, nakapagod pa na mag-office work. Ako ng type po. Pagod na ako dito, Lord Sakit na rin ko eh. Pero bakit? Gusto ko ipakita kayo agad, yung pinag-prepare ko yung church, ano man ang mangyari. Alam mo ba, nakikita ko na nga, babalik tayo ng polit. Next year, mga pala, share ko na, ang goal natin, ang goal natin, this year-ended first fruit offering is 120,000. Bakit no? 120,000. Para saan? Ipupuli payment natin ang 2027. Pag hindi kasi natin ipinuli payment yun, hindi tayo makakapagdagdag hindi tayo makakabili ng 200 chairs. At hindi tayo makakabili ng dalawang malaking speaker. Pwede naman para saan yung dalawang down chairs? Sa polit. Sa polit. Naniniwala ako na kung sasabay tayo sa vision. Next year, 200 people tayo. With a clear vision. 200 chairs, dalawang malaking speaker. Kaya nga iniingatan ko yung binili kong amplifier para talaga sa malaking speaker yan. 100,000! 120,000 year-end and first fruit offering. Magtataya pati pato tayo dito. Taya pati pato tayo dito. December pa lang, ibabayad na natin yun. Sir, full payment kami ng 2027. Bakit? Lahat ng magiging debt opening natin ng 2027, i-prepare natin for 200 chairs. Wala akong plano magpastor ng 20 people. Wala. I'll do everything na bago akong mamatay. Iiwanan ko kayo ng anak ng simbahan. Ayoko maranasan niyo yung hirap financial na naranasan ko. Wala pa naman siguro sa inyo nagbibigyan ng tinapay. Ayoko mahirapan yung susunod na leader sa akin dito. So ito, gagawin lang natin itong place para sa yung plano ko sa schooling. Pero every Sunday, gusto ko sa college tayo. Naniniwala naman ako makakabalik tayo. But this time, yung mga taong pupunta sa college, hindi sila masasayang. Bakit? We have a clear vision. Meron tayong malinaw na vision. Meron tayong malinaw na vision. So anong gagawin after nating masyara ng one verse evangelism? Pag tumating ng sendo, vision casting. Pero naman paano yung matatagal na? Vision casting ko rin. O ito, challenge ko kayo sa leader. Tanungin nyo sa susunod na cell group nyo, tanungin nyo yung mga cell group member nyo. Naaalala mo ba yung topic ko nung unang cell group natin? Malamang hindi. Kahit ako, pag tinanong ko yung anong unang tinapik eh. Di ba hindi? Pero, yun yung dahilan bakit 6 months to. Bakit? Importante matandaan ng mga tao ano ang vision ng Christ Global Congress Church. 6 months siya. Vision casting sa mga selo. Kaya ngayon pala, abisaduhin nyo ang vision. Diyan nakasalalay. Kapag na-invite mo parents mo, diyan nakasalalay yung pagpapatuloy nila. Diyan nakasalalay yung paglago nila. Tama? Sa totoo lang, tanungin niyo ako, nagkasama na ako sa topic ko every Sunday. Every Sunday, vision. Matulong ako wala ako, pero bakit? Hindi ko tinitignan yun. At tinitignan ko yung importance. Gaano siya mahalaga. Sabi ko nga, ayoko na maging motivational preacher. Ayoko na mag-preach ng encouragement. Ayoko na. Bakit? Ang tao may sarili siyang instinct paano i-encourage yung sarili niya eh. Pero wala siyang kapangyarihan na magkaroon ng sariling vision.
Tama? Ewan ko na lang pag-vision. Diba? Kapag hindi yung, paano mag-encourage kapag hindi yung mati ng cellphone? Ganito lang, remind mo lang. Tandaan mo lang, hindi mo ito ginagawa para sa sarili mo. Ginagawa mo ito para sa pamilya mo, relatives mo, at sa mga taong konektado sa iyo. Ligtas ka na, sila kaya. Ganun na lang tayo mag-encourage ngayon. We will remind all the people about the vision. Wala kang himas-himas likod. Bakit? Hindi mo ba naintindihan yung vision? Kung makapag-absent ka pag saan niya, mag-asa. Parang wala kang pamilya. Hello. Ganun tayo sila step. Ganun lang yung encouragement ko. Na-remind ko na sila ng vision. Ito yung vision natin. That includes your family, relatives, and friends. Hindi ka pumunta ng church para maligtas ka. Kaya nga nasa church. But our vision is all about people's salvation. And that includes yung mga bibitawan, that includes your family, relatives, and friends. Pamilya nila. So, siyempre, kapag nakapag-win tayo, kailangan alam natin yung preparation to lead the cell group. Tama? Kailangan well-prepared tayo, cell leaders. Kailangan well-prepared tayo kapag siya nga eh. Di ba, mag-birthday siya next month. Next month ba? September. Ano daw, harvest event daw. Na-excite ako. At least magkakaroon ng paguluhan yung birthday niya. Sabi ko nga eh, dito lahat ng taskmate mo. Gawin natin simba to. Simba mo yung pagkain. Diba? Pero di ba, gagastos din naman siya. Hindi gawin natin makabuluhan. Tama? Harvest event. Classmate ka, version classmate tayo. Habang umuyasin na ang daan niya siya, sineset ko yung vision sa ano. Diba? Harvest event na sabi niya siya. So, recall lang to, preparation to lead the cell group, objectives. The student must be able to define the preparation needed for leadership. Number 2, the student must be able to explain the different areas where he needs to be trained. Key verse natin dito is 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best, leader. Do your best. Do your best to present yourself to God as one approved. As one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Amen natin. Do your best, leader, to present your God approved. Kung magsisell group ka next week, anong karapatan mo na dalhan ka ni Lord ng 12 disipulo sa cell group mo? Are you approved to God? Sabi niya, no? Sabi ni Paul kay Timothy, nakaka-stress kapag ang leader mo si Paul. Disciple ni Timothy, siguro, imagine ko si Timothy, siguro na-stress. One of the best yung leader ko. Sabi, do your best to present yourself to God as one approved. Kapag approved ka ni Lord, hindi siya mag-hesitate na magdala ng tao sa cell group mo. O tulungan ka sa mga taong ini-invite mo. A worker who does not need to be ashamed. Ano yung does not need to be ashamed? Siguro hindi lang naman ako nakaranas nito. Yung after mo mag-cell group, disappointed ka sa sarili mo kasi alam mo hindi ka handa. Who correctly handles the word of truth. Brad, approve ka ba? Leader, are you doing your best? Are you doing your best, leader? Are you approved by God, leader? Are you the leader who does not need to be ashamed? Anong pinag-usapan natin kanina? Leader ka ba na prepared? Paano mag-prepared? Hindi 15 minutes before. Kung kaya mo 2 weeks before or 1 week before, prepared ka. Tama? Kaya ako nag-notebook din eh. Actually, hindi ko siya nag-notebook ako ngayon. Bakit? I
to present myself as one approved towards God. Ang hirap na mapira kung magtuturo ka sa cell group. Isa sa mga topic mo dyan, the importance of devotional life for the vision. Tapos hindi ka nagde-devotion. Wala kang notebook. Kung alam mo yung gano'ng katamad magsulat. Pero nag-notebook ako kasi I need to present myself as one approved. Ito ang topic na to eh. Actually, na-topic ko na to. Babalikan lang natin yata eh. Pero inahanap ko pa for 1 week. What? I need to present myself as one approved. Sabi ni Paul eh, do your best. Ang hinahanap nila yung gagawa ng best. Yung ibibigay yung best. Yung hindi after ng cell group, ashamed siya kasi hindi naman mahalata ng cell group mo yun. Pero halata ni Lord yun. At halata mo. Yung yung after cell group, kaya nang dumating yung mga tamang paliwanag sa'yo. Di ko ito nasabi. Bakit? Nasabi mo sana yun kung nagkanda ka. Tama? Hindi ko na nga masyadong kong binabasa eh. Halos nakabisado ko eh. Tama? Sabi lang, leaders, do your best. Present yourself approved. Not a leader to be ashamed. Tama? Dapat buo ka. Kapag upo sa sento ko, buo ka. Tama? Tignan mo, hindi ka may excite siya ng isang bagay, hindi mo pinaghandaan. Ang mararamdaman mo dyan is struggle. Mararamdaman mo dyan is struggle. Yung habang nagkasalita ka, nag-aanap ka sa isip mo, kung susunod ka kapalawanig dito. Pero yung mga points mo sa cell group, na topic mo sa cell group, basic lang naman, pero hindi mo mahanapan ng explanation, tsaka ng example. Bakit? Hindi ka prepared. Ang binibigyan ng Lord, prepared. Ang binibigyan ng Lord, prepared. Number 1, concept of preparation. Preparation is the process through which we get ready to reach a specific purpose. To reach a specific purpose. Number 1, dapat malinaw sa'yo sa leader kung anong resulta ang gusto mong makamit sa cell group. Ano bang resulta? Hindi alam. Anong resulta ang tinatarget natin sa isang cell group? 12 disciple. Tama? Kapag yun ang goal mo, 12 disciple, hindi ka matutuwa kapag may tatlo. Praise God, pwede man may tatlo. May tatlo. Hindi. 12 nga eh. Tama? Kapag malinaw yung resulta sa utak mo, sa vision mo, malinaw yung vision mo, sa group mo, hindi ka matutuwa sa dalawa. Praise God, may isa ako. Hindi. 12 nga eh. Si Jesus ka hindi namatay, hanggang hindi 12 eh. Ay pwede mo siya mamatay kahit tatlo lang, tama? Pero ba't hindi siya namatay? Kailangan niya kasi 12 yung kasi yung vision mo. Tama? Preparation is the process through which we get ready. Preparation pa rin yan. We get ready to reach a specific purpose. So all of us, kahit ako, ang goal ko 12. We have a specific, we have a specific target or result that we need. Ano yun? 12 disciples. 12 people. Tama? Hindi ka hihinto ng i-evangelize kasi share ng vision hanggat hindi yan 12. Paano kayo yung pag 12 na? Palalaguin mo na. In 6 months, palalaguin mo yan. Tama? Bago isabak sa training, 6 months. 6 months muna sa cell group tsaka sa church, sa pagsisimba. Para yung sabi ni Bishop Morel, para hindi makulture siya. But when you're mga karami, hindi ko pa nga alam eh. Tama? Tama? Hindi ko pa nga kasi alam yun. Nalaman ko lang, etong July. Ayan, so, sabi ko nga, naglalapot ako ng mga mentor ng Bishop Morel. Kasi nga, frustrated din ako. So, kapag yan lang yung cell group, magkakalit ng method ka. Kailan ba ito napunta sa cell group ko? Kasi kailangan mo i-trace kung nakaka 6 months na siya eh. Kaya hindi lahat ng gawin mo, isasabak mo sabay-sabay sa ano yan. Sa tayo hindi. Kung sino yung naka 6 months, siya lang yun.
akong naka-prepare na isa. May naka 6 months na sa center ko, tsaka sa Sunday worship. I-enroll ko siya for new believers training. Hindi lahat yan magkasabay-sabay. Bakit? Sabi nga ni Bishop Uriel, kailangan bigyan mo ng time to grow. Kailangan bigyan mo ng time to grow. Kasi mag-a-adjust pa yun. Mo, tinanim mo. Tinanim mo. Mag-a-adjust yung seed dun. Tama? Kung ano nga, itanim mo sa ilalim, mag-a-adjust yung dun. Tama? So, 6 months, kailangan mag-6 months yan sa cell group, consistent. Hanapin mo rin kung anong date siya absent. Talagang matrabaho to. May absent to ng isa. Kailangan 6 months. Vision casting nga natin, 6 months. Number 2, areas that needs improvement. Areas that needs improvement. Pinakauna, spiritual. To be fully consecrated to God. So mahalaga yung altar life mo, kaibigan. Hello? Hindi magdadala si Lord ng kaluluwa sa iyo kung patay ka spiritually. O malnourished ka spiritually. Kira, ganda ng katawan mo, pero pag binayos-croscope yung espiritu mo, pambira, tado. Yung batista ka outside, pero tado ka inside. Kasi tado yung kaya, matay. Kung kailangan, prepared ka dyan. Kamusta ang prayer life? Kamusta ang worship life? Kamusta ang meditation of the Word? Sabi ko nga, kapag nag-save tayo ng tao, kapag nag-ligtas tayo ng tao, ang binibigay natin dyan si Lord, si God. Kaya dapat, puno ka ni God. Naranasan mo na, kung mag-share drink ka, ay hindi ka puno ni God. Hindi ka overflowing kay God. Yung nag-share ka, sinare mo lahat. Diba? Nasatisfy yung sinare mo, ikaw drain. Hindi ka nag-overflow kay God. May problema ka ni Spirit. Diba? Be fully consecrated to God. Sunod, intellectual, acquiring knowledge through the Bible. May tanong ako, yung manual ba natin is naka-align in biblical basis? Tama? Naka-align, siyempre, hindi mo tayo tutulong wala hindi galing sa Bible. Tama? So, yung manual natin is naka-align yan, biblically basis yan. Tama? Lalo na yung 1-to-1. Biblically basis yan. Ang tanong, intellectually prepared ka ba? Ibig sabihin ng intellectually prepared, doon kahit nakapikit, kaya mong i-share yung first lesson. Tama? Ano? Kapag hindi ka intellectually prepared, mahalata mo sarili mo distracted. Yung nagtatanda na nadi-distract. Ba't hindi mo sinasaway ng ganda na? Kasi baka pag sinaway mo, mawala ka lalo. Nag-i-struggle ka na lalo sa points mo, nagsaway ka, nawala ka pa. Kasi ba ako? Hello, dapat intellectually prepared ka. Number 2, emotional, establish healthy self-esteem. Kaya nga dapat prepared ka eh. Mas malakas yung loob, mas matapang yung loob, kapag alam mo prepared ka. Pag alam mo prepared ka. Physical, tulog-tulog din. Tulog-tulog din. Isa sa nagpapabagal sa pagkatrabaho ng utak ng tao is yung puyat. Ayan. So sa mga panggabi, matulog sa umaga. Ang hirap nun. Spiritually prepared ka. Intellectually prepared ka. Diba? Emotionally, talagang yung self-esteem mo matibay. Kaso physically drained ka. Pag-break ka pa naman, ang dali mo mairita. Alam niya atin yun. Kaya tabi ako. Kakasalin ako nun. Ang bihira. Anong episode ka na ba kasi? Nakakasal ako nun. Anong episode ka na ba kasi? Social, building a healthy relationship to family and friends. Sandaan mo. Pamilya mo, wiwin mo rito. Secondary lang ang friends. So, kailangan yung social status mo, yung building relationship mo sa kanila, matindi. Tama? O sa pamilya, ano naman yan? Alam naman natin sa pamilya natin na yan na hindi godly, di ba? May susulan ka. Huwag kang susulan. Huwag kang sumabay. Sumabay.
meron dyan na lalapit sa'yo, mag-aral, pakinggan mo lang. Huwag mo lang natungan. Tama? Sa pamilya, wala kang kakampihan. Sa totoo lang. Nagigits nyo ako? Nagigits nyo ako? Para mabuild mo ng buo. Hindi ka lang mabuild sa isa eh. Tama? Mabuild ka ng relationship mo sa lahat eh. So wala kanyang kakampihan, lahat mo dyan iintindihin at mamahalin. Tama? O, dapat ikaw yung may Christ, hindi ka kakampi. Hindi ka kakampi. Diba? Hindi lang posible na yung love mo. Dapat love mo lahat. Bakit? Kaya ka nga dyan nilagay, bilang godly child, para ikaw yung magpakalma. Diba? Hindi yung nagarat yung nanay mo. Narinig mo, sinisisi yung tatay mo. Ikaw, oo nga ma. Iyan yan. Paano bubuong pamilya mo? Restaurant nga tayo eh. Restaurant tayo eh. Dapat yung may sa likod. Okay, ano si Papa? Sino mo pumili yan? Dapat gano'n. Nagaran ka mama mo. Nagaran. Galit-galit sa tatay mo. Di ba si mo likod? Sabay tanong. Sino mo pumili? Dapat pag pinili mo, pagtiisan mo. Diba? Wala tayo karapatang kumabuti. Wala. Hindi tayo Christian pag kumakampi. Hindi tayo Christian pag kumakampi. Ano yung tita ko, pag nasa bahay, aligagak yun. Aligagak yun. Wala na lang kita ko yung bahay. Hindi ka nilinis ang bahay. Yung mga lahat, hindi pa. Paglabas ko ng kwarto, diba? Isa ka na nga na umuwi dito eh. Ganun na. Hindi, paano pag si Kuya Willard, nagkaroon na nga yung kita ko, lalabas ako, oo nga, si Tuto yan eh. Siberian tax. Patay na. Wasak ang pamilya. Tama? Yun na nga yung sumisira sa pamilya natin. Sa mga tumatampi at sumusulsul, dadagdag pa tayo. Paano magluto? Ang priority ko, respond my family. Isa ka rin sa taga-sira. Malabo yun. Unang-una, may kinakampihan ka, dapat wala. Taga-kalma ka na lang. Alam mo na si Papa. Diba? Pwede talaga yan, pag toothbrush yan, hindi mo niya talaga yung position niya dyan sa bago. Tama? Taga-kalma tayo. Tama? Ang ministry natin, sabi nga siya po, Ministry of Reconciliation. Taga-reconcile ako. Hindi tayo taga-ano. Tayo taga-turo. Taga-tara. Hindi ko ako gawin. Kaya ako nito, hindi mo. Isa ka sa taga-siray. Kunyari, yung kapatid ko last time, nag-arap na naman siya tungkol sa ex-husband niya. Kasi kinukuha yung titulo ng lupa para ibenta. May sama ko na doon sa Beok yun. Pero siyempre, pagka-reconcile na ako, ganito lang din. Kung siya ibenta, di kayo kasi nga, conjugal living. Walang pinagpihan. Doon ako sa tama. Kahit na minsan gusto ko na rin yung Beok. Ako lang tayo, di ba? Pero lumalagay tayo sa gusto mo pong pamilya mo? Restaurant ka dapat. Restaurant ka dapat. Hindi ka taga-sulsol, hindi ka taga-kampi. Mahal mo sila lahat. Ano ba? Ano yun? Saan tayo na areas that needs improvement? Spiritual. Spiritual life, intellectual, emotional. Tayo masyadong emotional. Yung pag-iisip mo lang, nag-arat yung nanay mo. Nagiging emotional ka rin. Physical, no? Sa Christian talaga, ang nakita ko biblically, pinapatulog ni Lord. Kapag drain na. Sino yung pinatulog ni Lord sa prueba? Si Elisha ba yun? Elisha? Ano ba? Elisha ba? Pinatulog ni Lord. Na-depressed. Social. Let's build a relationship to our families. Wala ka naman ibang yun eh. Family mo, tsaka friends mo. Tama? Wala. Yung ibang ko, wala naman pa. So we need to be prepared. Ang biniglas ni Lord yung mga prepared.
si Lord. Yung mga prepared. Alam, prepared na ba yan? Prepared na ba yan? O sa lahat na nag-i-struggle sa part na to. Pero iba, hindi ko ma-invite yung ano ko, yung family ko kasi alam ko pag uwi namin ng bahay, i-compare nila ako. Papaalala niya sa akin yung dapat, ganito nga. At pag gano'n, tahimik ka na lang. Yan, invite mo. Pagdating ng bahay, bumanat yung nanay mo. Kung magsisimba ka pala doon. Kapag pala, ganito ka na, dapat ganyan ka na. Mag-erase up sila ng expectation sa'yo. Huwag kang ma-pressure, kalma ka lang. Tandaan mo, sino lang nagdadala sa kanila, hindi ikaw. Ginagamit ka lang. Kalma ka na doon. Sabi nga, sabi ni Bishop Paul, gusto natin lumago, huwag tayong aligaga spiritually. Huwag tayong aligaga spiritually. Pag na-invite mo family mo, pag uwi niyan sa bahay, pareho pa rin yan, ganyan pa rin, mangyayari pa rin. Diba? Makuldo pa rin sa bahay. Ito si Lord na magbabago dyan. Sasakyan lang tayo, kumbaga, service lang tayo, ay ginagamit na to bring them here. Sino may natutunan? Restorer tayo, Hindi tayo taga-sira. Restorer tayo. Ang ministry natin ay Ministry of Reconciliation. Nakala mo kayo sa tayo. Sa wakas na kayo sa tayong topic! Hindi lang mga nakaraan, naligagaan ako sa vision kasi ayaw kong ituloy yung topic natin hanggat hindi ko na yung vision sa bawat isa. Kasi medyo nadala din ako ng first 3 years natin. Sabi ko ngayon, nagusap na kami kami kung nagsimula tayo sa ito pa lang sa vision. Baka 10,000 tayo. Baka ang pinin natin kung hindi Paulit Nation. Kung ano, Lord, pwede ba ulit tayo yung mga nawala? Baka pwede mong ibalik na. Vision casting na ako, Lord. Kasi bakit? Naubusan sila ng dahilan magpatuloy eh. Bakit? Ligtas na ako. Natakot sa kanila eh. Tama? Hindi natin naibigay yung vision. So, bagay. Sa akin yun. Okay. Let's all be excited. In 6 months, tulungan niyo ako sa bagay na ito. Ang target natin in 6 months is 80 people. 80 people to be prepared for 2027. Kasi hindi tayo makakapag-invite ng 200 people pulpole. Ito, yan. Mas ko na. Ayaw ko sana eh. Kailan tayo nagsimula ng vision casting? July. Tama? So, July next year. Hopefully, samahan tayo ng Panginoon ang praying na makapag-harvest event tayo for 200 people sa Paulit yung venue natin. It is your family. Sino yung 200 na yun? Family mo, relatives mo. So next year, magkakaroon tayo ng 6-month preparation para doon sa harvest event na yun. Hindi ako kakasal ng harvest event hanggat hindi tayo naging 80 people. Mahirapan tayo sa 200. Ang sign ko, kapag ito puno, every Sunday. Kasi 84 chairs yan eh. 84 chairs yan. Yun yung hinihingi kong sinyalis kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng sign, 80 people. 84 chairs lahat yan. Pag hinilatan. Diba? So pag ito puno, diba? Next year, preparation tayo ng harvest event, 200 people. Ulit tayo. Kaya di ko kayo papahirapan. Audio worship na tayo doon. Audio worship tayo. O bahala kung paano ko sasabi kung TV doon. Diba? Tatlong electric na tayo doon. Pag yun nagtagumpay, harvest event natin yun, every Sunday, sa Paulit na talaga tayo. Bakit? Kasi doon 400 people eh. Kasi doon 400 people. Very well, kaya ba natin financially? Aba, oo naman, ito may 200. Tayong tao na magkatays yung mag-o-offering, ayaw natin gusto, bilhin pa natin yung Paulit. Ayaw! Tama? Hello? Pag umabot tayo ng 500 people, makakaya na natin bumili ng lupa at makakapagpatayo na tayo ng sariling worship center facility. But,
tulungan tayo. Tulungan tayo. Ano yung unang tool? Anong unang tool? Makompleto mo tool mo sa loob ng 6 na buwan. You need to have 12 people in 6 months bago matapos yung taon mo. 80 people yan. 80 church yan. So we have a clear vision. Anong gusto natin mangyari? Paglipat natin ng kole, we will become 200 disciples. Bakit nakakita ko ng possibility? Kuya Jester, kami ko ini-expect eh. Hindi ako nag-i-expect ni Kuya Jester. Ayaw mo training. Tama? Pero tignan mo naman yung invite ng nanay, kapatid, at yung boyfriend. Isa sa mga pinakamahirap i-invite. Tani. Tama, sunod yan. Ate Dea. Si Ate Dea naman na mag-selfie ito. Usapan namin ito. Sino dito na samahan ako sa goal natin na 200 people next year? 100 people. 100 people. Sabi ko nga, wala akong balak mamatay. Nang iiwan ko dito 20 people. Kawawa ang magpapastor na sunod ko. Ay, kung kaya niya. Kung kaya niya. Diba? Pag namatay ako, malalaman niyo kay ate kung ano yung mga naging struggle ko financially. Kung paano ko inilaban yung finances ng church. Malalaman niyo kay ate kung ilan tao yung tumatawag sa akin every week para maningin. Kaya, pero, sabi ko, kung naranasan yung Bishop ko rin, naranasan yung ni Pastor Yogi ko, naranasan ko yun, tanggap ko yun. Pero ayoko nang ipasa yung susunod sa akin. Gusto ko, yung susunod sa akin dito, mag-disciple na lang siya ng tao. At yung sekretary, hindi mamumroblema ng pagbabayad. Ako yung unang sakripisyo. Ako yung pastor si Benjamin dito, diba? Ayaw ko mamumroblema siya. Diba? Wala na nga siyang tulog, mamumroblema pa sa pera. Diba? So, lahat ng pinaprepare ko, sabi ko nga, dahil 39 years old na ako, next year ay 40 years old na ako, sabi ko, Lord, 30 years na lang, uuwi na ako sa langit. Sana sa 30 years na yun, sapat yung 30 years na yun, para ma-hit namin yung 27-36 na tao. Hello? Hello? Wala yung vision natin, so we need to do it. Amen ba? Amen ba? 80 people, 6 months, bago mag-December. And target natin, dito ko makikita kung talagang taktakan tayo para sa Panginoon. 120,000. Actually, may second option ako, hindi ako papayag na hindi ko mabayaran yung 120,000. Kunyari, hindi nyo ako tutulungan, hindi pa rin ako papayag. Papayaran ko yung 2027. Paano kuya? Marami akong paraan. Marami akong paraan. Pero kung sasabay kayo sa akin, sabihin nyo, tutulungan niya ako ng desk. Naniniwala ako may patutunguhan ko. Tandaan niyo to. Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, ingatan niyo yung firstborn position niyo. Ingatan niyo. Kasi pag na-bless tong church na to, ikaw, kayo, diba? Yung unang-unang sasalo ng pagpapala. Kasi bakit? Nilulukan po si Bishop ko rin. Yung 12 leaders niya, binigyan niya ng bahay, binigyan niya ng kotse. Kung sasamahan ako dito, I'll do the same thing. Ayoko mamatay kayo nung wala kayong sarili properties. Dahil sa inyo kung iingatan nyo yung firstborn position nyo. Or kung ibibenta nyo katulad ng iso. I have plans. Nag-pay mo na ako ng ilang beses kasi hindi ko tinitigilan yun. Tama. Bakit? Pag nag-list ko, madadala ko ba? Mamamatay na ako.
unang sumalo ng blessing. Huwag mong sasabihin lugi ka kasi nauna ka dito. Maswerte ka. Kasi ikaw unang sasabihin. Ako wala na akong sasabihin dito. Ang blessing ko na lang dito lahat ng sakripisyo. Bakit? 40 na ako next year. Hindi ko nga alam kung mag-60 pa ako. Ha? Yung kalala, naibilin ko na lahat kay Ate Emer. All the topics, the procedure, kung paano yung magiging system ng schooling. Lahat nakatabi kay Ate Emer. Pero syempre, hindi ako mamimili ng papalit. Si Lord. Lord ang pumili ng papalit. Alam mo bakit? Hindi sa lips natin yung si Lord eh. Tama? At ang hinahanap ni Lord, person who's willing to take the biggest risk in life. Kapag tayo dito may risk. Hello. So, that is the price na meron tayo pagdating ng panahon. Naniniwala ako sa words na walang lugi kapag naglingkod ka sa Panginoon. It's a matter of time. We're just waiting. Matter of time, diba? Sabi ko nga, Lord, si Benjo, si Don J, si Gemma, yung mga nasa akin na simula, kung ang kinakain lang namin is itlog, kasama ko na, bibisa lang kami ng gulay. Ay, Lord. These are the people na kasama ko na from the start. And then the second batch, ng mga leaders. So, naniniwala ako na God has a better plan. Gitu tayo.